Landas ng kasarinlan ang kasaysayan ng Araw ng Kalayaan. Ang pundasyon ng ating kasarinlan ay inilatag noong ika-12 ng Hunyo, 1878 sa balkonahe ng tahanan ni General Emilio Aguinaldo sa Kawit, Cavite. Binasa ang Acta de la Proclamación de la Independencia del Pueblo Filipino. Sa pagkakataong ito, pormal na iwinagayway ang pambansang watawat na tinahi sa Hong Kong ni na Marcela Agoncillo, Lorenza Agoncillo at Delfina Herbosa de Natividad. Kasabay nito, unang narinig ang Marcha Nacional Filipina, ang himig na nagbigay boses sa pangarap ng mga Pilipino na maging malaya mula sa 3 dantaong kolonyalismo ng Espanya. Bagaman idineklara ang kalayaan noong 1878, hindi ito kinilala ng ibang mga bansa, partikular na ng Estados Unidos na siyang sumunod na sumakop sa Pilipinas. Matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig noong ika-4 ng Hulyo, 1946, ipinagkaloob ng Estados Unidos ang pormal na pagkilala sa kalayaan ng Pilipinas sa pamamagitan ng Treaty of Manila. Dahil dito, sa loob ng 16 na taon, ang ating Independence Day ay ipinagdiriwang kasabay ng Independence Day ng Amerika. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Diosdado Macapagal, nagkaroon ng malalim na pagsusuri sa ating pambansang dangal. Naniniwala si Macapagal na ang tunay na araw ng kalayaan ay dapat tumukoy sa sandaling ang mga Pilipino mismo ang nagpahayag ng kanilang karapatang magsarili, at hindi ang araw na ito ay ibinigay ng isang dayuhang kapangyarihan. Noong Mayo 12, 1962, nilagdaan niya ang Proclamation numero 28 na naglilipat ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan mula Hulyo 4 patungong Hunyo 12. Ang hakbang na ito ay pormal na pinagtibay ng Kongreso noong 1964 sa pamamagitan ng Republic Act numero 4166. Sa kasalukuyan, ang ika-12 ng Hunyo ay nagsisilbing paalala sa bawat mamamayan na ang ating kalayaan ay bunga ng kolektibong tapang at determinasyon. Ito ang araw kung kailan pinatunayan ng mga Pilipino sa buong mundo na tayo ay may kakayahang pamunuan ang ating sariling tadhana bilang isang ganap at soberanyang nasyon.